Namahagi ng cash incentive ang Schools Division Office o SDO Quirino sa mga atletang magkamit o nagkamit ng medalya sa Cover Art 2026 bilang pagkilala sa kanilang tagumpay at upang magsilbing inspirasyon sa iba pang manlalaro. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Division Information Officer Arnold Zabalya, layunin ng pagbibigay ng insentibo na mahikayata ang mga atleta na pagbutihin pa ang kanilang performance at mapanatili ang mataas na antas ng kompetisyon ng delegasyon ng Quirino. Kabilang sa mga unang nakatanggap ng insentibo si Ethan J. sa Biyernes, ang pinakabatang atleta ng kupunan sa Men's Artistic Gymnastics sa Elementary Cluster 1 matapos makapag-uwi ng 4 na gintong medalya at 1 tansong medalya sa paunang mga laban. Binigyan siya ng paunang cash incentive na nagkakahalaga naman ng 60,000 para sa kanyang 4 na gintong medalya bilang pagkilala sa kanyang natatanging tagumpay. Tiniyak ng pamunuan na lahat ng opisyal na medalistang atleta ay makakatanggap ng kaukulang insentibo alinsunod pa rin sa itinakdang halaga para sa bawat medalya. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Division Information Officer Arnold Zabalya. Siyempre, challenge sa ating lahat ng ating mga manlalaro na isa sa mga atleta natin dito sa pupunan ng Quirino ay nakapag-uwi ng 4 na ginto. Ang 4 na ginto na yon ay parang kabilang sa mabibigyan ng incentives, kaya nagpauna na ang ating kupunan na nagbigay ng 60,000 incentives sa 4 na ginto na napanalunan ng isa sa mga athlete natin. Officially announced si Ethan Jace L. Biernes. Siya po ay ang ating pinakabata na atleta sa kupunan ng Quirino. Nasa Men's Artistic Gymnastics Elementary Cluster 1. Samantala, napaiyak naman sa tuwa ang ilang gold medalists matapos makamit ang hindi inaasahang panalo sa nagpapatuloy na Cover Meet sa gitna ng mahigpit na kompetisyon mula sa iba't ibang delegasyon kung saan nanaig ang determinasyon, paghahanda at pananalig ng mga atletang nagbigay ng kanilang buong husay na laban. Kabilang sa mga nagbigay ng karangalan ay ang delegasyon ng SDO Quirino, kung saan isa sa mga itinanghal na kampiyon ay si Jared J. Marcos na nagwagi ng gold medal sa 200-meter finals ng athletics o track and field sa gabay ng kanyang mga coaches na sina Senona Gumaro at Nerieda Cardona. Ayon kay Marcos, labis ang kaba na kanyang naramdaman bago ang laban, ngunit napalitan na ito ng saya at emosyon matapos niyang makamit ang tagumpay. Aminado siyang hindi niya inaasahan ang pagkapanalo dahil sa lakas ng kanyang mga nakatunggali sa nasabing event. Ibinahagi rin ng atleta na naging susi sa kanyang panalo ang patuloy na panalangin at masusing pagsasanay na nakatulong sa pagpapalakas ng kanyang resistensya at bilis. Dagdag pa niya, hindi lamang siya ang napaiyak sa kanyang pagkapanalo, kundi maging ang kanyang mga magulang na labis ang tuwa at pagmamalaki sa kanyang nakamita. Anya, ang suporta ng kanyang pamilya at ang paghikayat ng kanyang guro ang nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy niya ang kanyang laban sa larangan ng sports. Ayon naman kay Coach Nerieda Cardona, isa sa mga coach ni Marcos, hindi naging madali ang kanilang paghahanda, bagamat limitado ang oras ng ensayo upang maiwasan ng labis na pagkapagod ng atleta, katuwang si Coach Senon sa paghubog naman ng kakayahan ng manlalaro. Ayon pa sa coach, ika-4 lamang si Marcos sa kanilang time trial bago ang actual na laban, kaya't hindi nila inaasahan ang kanyang pagkapanalo. Gayunpaman, sa mismong karera ay pinamalas nito ang determinasyon at nagawang agawin ang panalo sa huling 2 metro ng takbuhan. Binigyang din ni Cardona na mahalaga ang consistency sa pagsasanay, sapat na motibasyon at mahabang pasensya, lalo na sa mga batang atleta. Anya, malaki rin ang papel ng suporta ng mga magulang upang matulungan ang mga kabataan na makamit ang kanilang mga pangarap. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Coach Nerieda Cardona at Jared J. Marcos. Anong level niya? Nag-pray po ako. Tapos nag-training po sila sa Panpo. Lagi po kami nasa doon sa Eco Park ng Saluday po. Medyo uphill po yung hindi po masyadong mahirap kasi very short po yung time. Hindi naman po pwedeng biglain yung training kasi baka ma-overfatigue po or ma-injury po yung mga muscles nila. Yung Santiago po kasi ay malakas kaya di ko po expect na ako yung mag-goal. Masaya naman po at sila po, umiyak po sila. Nag-iyakan sila ni mama niya dun sa finish line.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, and YouTube. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Paradyo Bombo!